Taong 2016, nang huling nakita ng mga anak na ito ang kanilang ina. Nagtampo daw ito kaya nagpa siyang pumunta ng Singapore para mawala ang kanyang stress. Ngunit pagkalipas ng 4 na taon, lumabas rin ang malagim na katotohanan sa likod ng kanyang pagkawala. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Sa syudad ng Dasmariñas, Cavite, buwan ng June 2020, isang lalaking nagngangalang John ang balak sanang iparenovate ang kanilang bahay na matatagpuan sa Barangay San Agustin 3. Hindi pa di umano tapos noon ang extension ng kusina nila dahil wala pa itong kisame at tiles kaya nagpa siyang ipaayos na ito. Nag-hire siya ng mga trabahador upang gawin ang proyekto kung saan sinimula naman kaagad nila ang trabaho. Una nilang tinibag ang semento sa likuran ng bahay, ngunit hindi sila magiging handa sa madidiskubre nila doon. Sa ilalim ng semento, may nakita silang mga ID, passport at iba pang kagamitan na pinagmamay-ari ng isang babaeng nagngangalang Maria Evelyn Sayos. Siya ang ina ni John at ang may-ari ng bahay. Ang nakakapagtaka pa, nandoon din ang mga passbook nito, ATM at ibang mahalagang dokumento. Nang mga panahong ito, halos alam na ng karamihan na malapit sa pamilya na nawawala ang kanilang ina mula pa noong taong 2016. Dahil doon, agad na itinawag pansin iyon ng trabahador kay John at ibinigay sa kanya ang mga natagpuang gamit. Pagkakita naman niya nito, agad siyang kinabahan lalo pa at 4 na taon na mula nang huli niyang nakita ang ina. Sa pagkakaalam din nila, ito ay nasa ibang bansa at hindi pa umuwi ng Pilipinas. Kaya tanong niya sa kanyang isipan kung naiwan ang passport niya dito, paano siya nakalabas ng bansa. Nang puntong iyon, dahil may malaking semento pang hindi natitibag sa likuran, naging malakas ang kutob at takot niya na baka mahanap nila doon ang nawawalang ina. Kinabukasan, pumunta siya kaagad sa police station ng Dasmariñas, Cavite upang humingi ng tulong at i-report ang kanilang nadiskubre. Mabilis silang umaksyon kung saan pinuntahan naman nila kaagad ang bahay para kumpirmahin ang kanilang mga hinala. Pagkadating ng pulisya, agad sila nakaamoy ng parang masangsang na baho. Ipinagpatuloy pa ng mga trabahador ang pagtibag sa malaking semento sa septic tank habang lalo namang nadagdagan ang kaba na nararamdaman ni John noon. Hindi man niya gustong isipin na may masamang nangyari sa ina, hindi niya maiwasang mag-alala sa pwede nilang matuklasan sa loob ng septic tank. Pagkalipas pa ng ilang minuto, natapos din ang pagtibag nila sa semento at doon na tumambad sa kanila ang isang naaagnas na katawan ng tao. Kote mo nga yung sa may butas na yun. Tata? Ha? Tuktokan mo nga. Tuktokan. Laman sir eh. Laman? Ayun o, puti na eh. Nang puntong iyon, hindi na napigilan ni John ang umiyak dahil nagkatotoo nga ang kanyang kinakakatakutan. Ating alamin kung ano ang nangyari kay Evelyn at kung sino ang walang awang tao na may gawa nito sa kanya. Si Maria Evelyn Sayos ay isang 54 years old na ina na may 2 mga anak. Ang panganay ay anak niya sa kanyang unang asawa habang ang bunso naman ay sa pangalawa. Bagaman magkaiba ang ama ng magkapatid, hindi naman ito naging hadlang para maging malapit sila sa isa't isa at magkaroon ng maayos na relasyon. Hindi rin siya itinuring na iba ng kanyang stepdad kaya lumaki pa rin sila sa isang normal na pamilya. Taong 2011, naging byuda si Evelyn pagkatapos mamatay ng kanyang pangalawang asawa. Mula noon, mag-isa na lamang niyang itinaguyod ang mga anak, nagsusumikap na maghanap buhay para lamang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ayon pa kay John, mabuting tao ang kanyang ina at napakamapagmahal. Kaya kahit 3 na lang daw silang magkasama noon, hindi nila masyadong naramdaman na may kulang sa kanilang pamilya. Taong 2014, nagkaroon ng relasyon ang bunsong kapatid niya na si Joanna Marie Sayos sa isang binatang nagngangalang Ronald James Rudy. Di tumagal, ang dalawa ay nagpasyang magsama na ikinasama naman ang loob ng kanyang ina. 16 years old pa lamang kasi noon si Joanna, kaya para sa kanya, masyado pang bata ang anak para magpasyang makipag-live-in.
Bagaman pinagsabihan niya ito noong una, wala na rin siyang nagawa sa huli kundi tanggapin na lamang ang desisyon nito. Kalaunan, nang nabuntis si Joanna, tinanggap niya na rin si Ronald sa kanilang tahanan at itinuring itong bahagi na rin ng kanilang pamilya. Tinulungan niya rin ito lalo na para sa kapakanan ng kanyang anak at apo. Mula noon, tumira na ito sa bahay ni Evelyn at naging maayos naman ang mga bagay-bagay noong simula. Ang kanyang ina daw ay nag-aasikaso ng lahat sa bahay habang ito rin ay nagtatrabaho. August 15, 2016, nagpaalam si John sa kanyang ina na hindi ito makakauwi sa bahay ng gabing iyon dahil kailangan niya di umanong tapusin ang kanilang thesis. Pumayag naman dito si Evelyn at binigyan pa nga siya ng baon. Lingid sa kanyang kaalaman ng puntong iyon, ito na ang huling beses na makikita niya ang ina. Nang sumunod na araw, August 16, pasado alas 7 na ng gabi nang nakauwi si John sa bahay nila sa Cavite. Agad niyang hinanap ang ina sa kapatid kung saan nagpaliwanag naman ito na sinundo raw siya ng kabatch niya para pumunta sa Singapore. 3 di umano ang sumundo rito at nakasakay sila sa isang SUV. Dagdag pa niya, may dala rin itong mga maleta at iba pang mga gamit. Pagkarinig naman noon ni John, ipinagtaka niya ito dahil hindi man lang nagsabi ang ina sa kanya. Sa pagkakakilala niya rito, hindi siya ang tipo na basta na lang aalis nang hindi nagpapaalam. Wala rin itong binanggit sa kanya na plano ng pagbabakasyon, kaya parang naging kakaiba para sa kanya ang desisyon ng ina. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang nag-alala si John dahil maliban sa kailangan nila ng panggastos araw-araw para sa kanyang tuition at iba pang pangangailangan, hindi rin niya makausap ng maayos ang ina. Kalaunan, napilitan nitong tumigil sa pag-aaral dahil wala naman siyang pera noon para ipagpatuloy ang kanyang degree. Nagpasya na lamang itong maghanap ng trabaho para masuportahan ang sarili kung saan nakapasok siya sa isang BPO company sa Cavite. Iyon ang tumulong sa kanya para maitaguyod ang sarili sa mga sumunod na buwan. October 11, 2016, nakatanggap siya ng mensahe mula sa messenger ng ina na kinakamusta sila. Binati siya nito ng belated happy birthday at humingi rin ng pasensya na hindi siya gaano nakakapag-chat dahil busy lang daw siya doon. Okay lang din daw siya at masaya kaya hindi niya na kailangan mag-alala. Ang pinagtaka lang ni John, hindi na ito muling nakatanggap pa ng mensahe sa ina mula noon hanggang sa umabot na ito ng ilang taon. 2 taon nang lumipas, 2018, muling nagtanong-tanong si John sa kinaroroonan ng ina. Kinausap niya ang mga batchmates nito na sinabi ng kapatid na sumundo sa kanilang nanay sa bahay. Subalit doon na niya nalaman na hindi nila ito sinundo sa bahay dati at lalong hindi rin sila umalis ng bansa. Ang isang bagay pa na gumugulo sa isipan niya ng mga panahong iyon ay ang kakaibang kinikilos ni Joanna. Isang beses daw kasi, nang kinausap niya ito para hanapin ang kanilang ina, sinagot lang siya ng kapatid na wag na nilang hanapin ito dahil kung saan man daw ito ngayon, siguradong siya ay masaya na. Dahil doon, naisip niya na parang may mali na talaga. September 7, 2018, formal na itong nag-file ng missing persons report sa police station. Tinanong rin siya ng pulisya kung bakit ngayon lang siya nag-file ng report kung 2016 pa niya huling nakita ang ina. Nagpaliwanag naman ito na nagme-message pa kasi ang ina niya dati at binabati rin siya ng birthday kada taon. Kaya inisip niyang okay lang talaga ito at totoong nag-abroad. Taong 2019, naghiwalay ang kapatid niyang si Joanna at ang kinakasama nitong si Ronald. Napapadalas daw noon ang kanilang pag-aaway na palagi niyang naririnig ang dalawa na nagsisigawan at nagdadabog. Kalaunan, parehong nagdesisyong umalis ang dalawa sa bahay, kaya naiwan si John na naninirahan doon ng mag-isa. Taong 2020, halos 2 taon na pagkalipas ng pag-file niya ng missing persons report, nasagot din ang kanyang katanungan kung nasaan ang ina. Ito ang taong nagpasya siyang ipaayos ang kanilang kusina kung saan natagpuan nila ang labi ni Evelyn na nakasemento sa septic tank. July 22, 2020, araw ng Miyerkules, dahil sa kanilang mga nadiskubre, ang mga taong huling nakakita kay Evelyn na sina Joanna Marisayos, bunso niyang anak, at pati na rin si Ronald James Rudy ay ipinatawag nila sa presinto upang questionin. Nang panahong ito,
dahil hinihintay pa nila ang resulta ng DNA test at otopsiya sa natagpuang bangkay, wala pa silang batayan para kasuhan ito dahilan para sila'y pansamantalang makalaya. July 29, 2020, kinuhanan ng mga suspect ng DNA sample at ikinumpara nila ito sa biktima at sa mga ebidensya. Nang parehong linggo, lumabas din ang resulta ng DNA test at otopsiya nito. Nakumpirma nila na ang katawan ay ang nawawalang si Evelyn Zayos at na ito rin ay dumanas ng isang brutal na pagkamatay. Ayon pa sa autopsy report, siya ay nagtamo ng maraming saksak sa katawan kung saan ang 5 doon ay tumama sa kanyang dibdib, ang 2 ay tumama sa kanyang leeg at may 2 hiwa din siya sa kanyang braso na posibleng nakuha niya sa pagdepensa sa kanyang sarili. Nakita rin sa report na nagtamo ito ng blunt force injury sa ulo na naging dahilan ng pagkakaroon niya ng cerebral contusion. Ang itinala naman nilang cause of death nito ay ang 2 saksak na natamo niya sa leeg kung saan tumama ito sa kanyang carotid artery at internal jugular vein dahilan para siya ay mabilis na mawala ng dugo at mamatay. Nang nakalikom na sila ng sapat na ebidensya, mabilis namang naglabas ang judge ng warrant para sa agarang pag-aresto sa dating magkasintahan. Gayunpaman, tumagal pa ng ilang buwan bago nahuli ang 2 kung saan naaresto si Ronald noong December 22, 2020, habang si Joanna naman ay naaresto noong December 29, 2020. Dahil sa patong-patong na ebidensya laban sa kanila, wala na silang nagawa kundi ang umamin na lamang sa kanilang krimen. Sa investigasyon naman ng Dasmariñas Police, lumalabas na matagal na palang pinagpaplanuhan ng magkasintahan ang pagpatay kay Evelyn. Ayon pa sa unang salaysay na binigay ni Joanna, nagplano daw sila ng isang kunwaring surprise para sa ina noong umaga ng August 17, 2016. Tinawag nila itong bumaba, nagsasabing may inihanda sila para rito, pero yun pala, malagim na regalo ang kanilang ibibigay sa ina. Pagkababa nito sa hagdan, nakaabang na sa likuran si Ronald at siya ang pumukpok kay Evelyn sa ulo gamit ang isang martilyo. Sa lakas ng paghampas niya rito, agad na natumba ang ginang sa sahig pero ng puntong iyon, humihinga pa di umano ito. Pagkakita niya noon, tinawag niya si Joanna para kumuha ng kutsilyo at gamit naman noon, sinaksak niya ang biktima hanggang sa ito ay namatay. Napag-alaman din ng pulisya na pagkatapos nilang paslangin si Evelyn, ilang oras pa nilang hinayaang nakatiwangwang lang ang katawan nito sa loob ng bahay. Sa mga oras na iyon, umakyat si Joanna sa kanyang kwarto sa 2nd floor at hindi na sumali sa pagliligpit sa ina. Kalaunan, hinila na ni Ronald ang katawan nito sa likuran ng bahay habang nag-iisip kung saan nila ito dadalhin. Hindi pa sila sigurado kung anong gagawin dito o kung paano nila ilalabas ang bangkay, kaya nagpasya na lamang silang itago ito sa hindi pa tapos na septic tank sa likuran. Pagkatapos nun, umorder sila ng graba, buhangin at semento. Bandang tanghaling tapat, nagsinimula ni Ronald na tabunan at ilibing ang katawan ng biktima kung saan isinama niya rin doon ang mga iilang gamit nito kagaya ng mga ID, relo at hikaw. Sa pagdaan ng mga araw, umalingasaw ang amoy ng bangkay na minsan inireklamo na rin ng kanilang kapitbahay. Ngunit sa bawat pagkakataon na nangyayari ito, bumibili lang sila ng dagdag na semento para itabon sa septic tank. Ayon pa kay John, may isang beses na naabutan raw nito si Ronald na nagsisemento sa likuran ng bahay. Tinanong naman niya kung bakit siya nagsisemento doon, pero sumagot lang daw ito na binili niyo ni Evelyn sa kanya bago siya umalis dahil umaalingasaw daw ang amoy ng septic tank. Pinapaalis rin siya nito agad kaya hindi na siya nangialam pa sa pag-iisip na baka nga inutos iyon ng ina. Ang nakikitang motibo naman ng mga otoridad kung bakit ginawa ng dalawa ang krimen ay dahil sa matinding galit nila sa biktima. Taong 2016, nang lumipat din si Ronald sa kanilang bahay para doon na tumira, okay naman ito ng simula. Pero di tumagal, hindi sila masyadong magkasundo ni Evelyn dahil hindi ito naghahanap ng trabaho at parang dumadagdag lamang sa kanyang pasanin. Madalas rin niyang mapagalitan ng mga ito dahil kahit sa mga gawaing bahay, hindi man lang sila tumutulong. Sa isang salaysay pa ni Joanna, ilang beses daw binanggit ni Ronald sa kanya na gusto niyang patayin ang ina nito.
Pero dahil pinagbabantaan di umano siya ni Ronald, hindi niya na nagawang magsumbong sa pulisya at sumang-ayon na lang din sa kasintahan. Sinalungat naman ni Ronald ang salaysay niyang ito, nagpapaliwanag na gusto rin talaga ni Joanna na gawin ang krimen at dalawa silang nagkasundo roon. Wala din daw pananakot na nangyari dahil pwede naman itong magsumbong kahit kanino kapag siya ay wala sa bahay. Bago nila isinakatuparan ang pagpatay, gumawa sila ng peking social media account para kay Evelyn upang palabasin na ito ay ng ibang bansa. Ginamit rin nila ito para i-message ang kapatid na si John para isipin itong buhay pa ang ina. Pero sa kabila ng lahat ng kanilang mga ginawa para pagtakpan ng krimen, lumipas man ng ilang taon, lumabas pa rin sa huli ang katotohanan. Para kay John, hindi niya lubos maisip kung paano nagawa ng kapatid ang patayin ng sarili nilang ina. Nagsumikap ito para sa kanila para lamang mabigyan sila ng magandang buhay, pinag-aral, inalagaan at minahal, kaya hindi niya maintindihan kung bakit nila iyon nagawa. Sa kabila naman ang pagturo ni Joanna sa ex-boyfriend nito bilang ang tanging pumatay di umano sa kanyang ina, kumbinsido ang mga otoridad na may kinalaman rin siya doon at dalawa sila ang nagplano ng lahat ng ito. Humarap sa kasong murder si Ronald James Rudy habang ang anak naman ng biktima na si Joanna Sayos ay kinasuhan ng parricide. Pagkatapos ng matagal na paglilitis ng kaso, nakakuha rin ng hustisya si Evelyn at ang dalawa ay naparusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Labis na pighati at lungkot ang naramdaman ni John dahil sa trahedya, lalo pa't nawalan siya ng mabuti at mapagmahal na ina. Kahit papano, naging payapa na rin ang kanyang loob dahil nabigyan niya ito ng maayos na libing. Sa ngayon, siya ay nagpapatuloy sa kanyang buhay at nagsusumikap na maging isang tao na maipagmamalaki ng kanyang ina. Para naman sa akin, nakakalungkot talaga ang nangyaring ito sa kanilang pamilya. Normal lang naman para sa isang magulang ang mapagsabihan ng kanilang mga anak, lalo na kung ito naman ay para sa kanilang ikabubuti. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip ni Joanna na humantong siya sa desisyon na ang pagpatay sa ina ang nakita niyang solusyon sa kanyang problema. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.